Sa hallway pa lang ay talaga namang napakabongga ng tingnan. Napakaganda, oh, grabe, oh. Napakaganda ng pagkakagawa. Kita nyo naman, oh. Yan, pasok tayo dito. Napakataas ng tanawin dito. Katakot pumantong dito sa ibabaw. Ito yung ibabaw, oh. Sobrang taas, grabe. Talagang yung bahay dito ay nakapatong sa bato. Pagkakalam ko 1, 2, 3, tatlong palapag. Dito meron pwedeng magpa-picture dito. Wow. Napakagandang matulog dito. Yung kwarto namin mag-asawa. Kapag-accommodate naman ng 3 tao. Ayan. Tapos kapag dito ka nakapwesto, ito naman yung masisilip mo dito. Mahilig po sa pusa yata yung anak niya, no? Dito pagising mo sa umaga, napakasarap magkape. Sa CR pa lang, talagang pwede ka nang tumira. Ito yung kitchen namin. Yung pressure ng tubig, ganito kalakas. Good morning sa inyong lahat at ngayong araw na ito ay pupuntahan naman natin ang sinasabing bahay sa bato dito sa Barangay Talumpok, Batangas City. At nandito pa rin tayo sa lugar ng Mount Banoy. Ayan, ikutin natin yung bahay sa bato. Tingnan natin kung gaano nga ba kaganda ang sinasabing bahay sa bato. Okay, so ito yung lugar. Papasok dito. Ito yung way na papuntang Mount Banoy, dito sa top view ng Mount Banoy. At dito sa parting kanan ay papasok kayo dito. Dito medyo okay naman yung parking, oh. Medyo may ilang sasakyan din na pwedeng i-parking dito. Ayan, dito tayo nag-park at nag-iisa tayo dito sa lugar ng parking. Ayan, sundan natin itong daang ito. So okay naman yung daan dito. Merong tambak ng graba. Ayan, dito makikita nyo yung mismong bahay sa bato. Ayan, ito na. Wow, napakaganda. Okay, so ngayon ay nandito na ako mismo sa bahay sa bato. Ang problema ay wala yung tao. Pero sabi doon sa baba, doon sa entrada, ay may tao daw dito. Pero ngayon ay tumaupo na ako pero wala pa ring lumalabas na tao. Ito, nakapadlock. Kaya talagang walang tao sa loob. At kung makikita nyo talaga ito, itong hagdan, grabe ang ganda, oh. Napakaganda ng pagkakagawa. So ayun, sa wakas ay dumating din sa wakas yung may-ari ng mansyon. Salamat tayo at naabutan tayo ni Sir. Ayan, dumating siya. Naka-service siya ng ADB. Ayan, oh. Ayan, open na. Ay, salamat naman. At hindi tayo malulugi sa pagpunta rito. Ayan. Ganda, grabe. Salamat naman at nakapasok tayo. Entrada pa lang, talaga namang bonggang-bongga na. Ayan, oh. Hindi na tayo logi ngayon. Dahil nandito na tayo mismo sa loob ng mansion o dito sa bahay na bato. Kita nyo naman, oh. Yan, ito yung babaw, kompleto, may lababo. Yan. Yan, pasok tayo dito.
Yun oh. Napakataas ng tanawin dito. Yun oh, grabe oh. Nakakalula yung taas dito. Grabe. Nakakatakot pumantong dito sa ibabaw. Nangangalos yung tuhod ko. Hindi ako kaya pumunta doon. Parang mahuhulog ako. Eto pa. Eto yung ibabaw oh. Ang grabing taas. Napakaganda ng view dito. Yun oh. Yan. Kitang-kita yung kababaan dito, yung kataasan ng lugar. Grabing ganda ng tanawin. Nakakangalos ng tuhod yung tanawin dito. Sobrang taas, grabe. Yan o. Taas. Talagang yung bahay dito ay nakapatong sa bato. Mayroon pa ritong hagdan. May ilang palapag din pala to. Pagkakalam ko 1, 2, 3. Tatlong palapag. Akit tayo dito. Nalulula ako sa taas. Ayan. Okay, ang ganda. Tapos dito meron pwedeng magpa-picture dito. Ganda. Dito ay wala namang entrance fee na binabayaran. Donation box lamang ang ilalagay nyo rito. Yan. Akyat pa tayo dito. Grabe. Yun oh. Ang ganda dito. Wow. Nandito na tayo sa pinaka-rooftop ng bahay sa bato. 360 degrees yung view dito. Talagang mapapawaw ka dito sa lugar na ito. Sa sobrang ganda. Sa wakas ay napasok na rin natin itong bahay sa bato na ito. Talaga namang super ganda ng bahay na ito. Kakaiba. Kitang-kita mo yung mga kabahayan dito sa babaw. Napakaliliit na nila. Yan oh. Wow. Ang taas oh. Ito yung gilid dito sa likod. Talagang masasabi mong bahay sa bato dahil yung pinagtatayuan ng bahay na ito ay nasa ibabaw mismo ng bato. Yan, napakaganda nitong house na ito. Sir, good morning. Sir, anong pangalan po ninyo, sir? Ako si Nick Araldo, yung owner dito sa bahay sa bato. Okay po. Sir, bakit po ito natawag na bahay sa bato? Actually, kaya tinawag to na bahay sa bato kasi yung bahay mismo, literally nakapatong talaga sa isang malaking bato.
Opo. Sir, kailan po ito nagsimula o pinagawa itong mansyon ninyong ito? Yun nga, yung property na to binili ko 2021, October, and the same year, December siya, nag-start yung construction and natapos naman siya sa awa ng Diyos at wala naman naging aksidente. 1.5 year din bago nabuo yung bahay. Opo. Sir, ito bang lugar na ito ay masasabi nating safe talaga dahil makikita natin yung buong paligid nito ay talagang mga bangin. Paano sir masasabi natin ito talaga ay safe? Paano, ano yung pruweba, no? First na naging reference ko, bago ko binili itong area na to, bago ko rin tayuan ng bahay na mag-decide kami mag-asawa. Unang-una yung, kasi makikita mo dito sa baba ng bato na to, ay maraming kabahayan dyan. Siyempre, ang tatanungin ko dyan, yung mga matatanda na nakatumira dito. So sabi naman nila, ever since nung tumira sila dito, mga 83 years old na yata yung napagtanungan ko. And sabi niya, wala pa naman daw nalalaglag na bato. Siguro yung gobyerno din, nakita rin niya na safe yung lugar. Kasi kung ito ay hindi safe tayuan ng bahay or itong bato na to ay parang hindi siya ganun katibay. So most likely yung mga nakatira dyan, hindi nila papayagang magtayo ng bahay dyan. So since nagtayo ng bahay dyan sa baba, so nakita siguro nila na hindi siya pwedeng gawing danger zone. So yun, and the same time, bago din tayo nag-rely dun sa mga kwento, pinacheck ko rin to sa isang geologist, chief geologist na friend ko din. So sabi naman niya, safe naman tayuan ng bahay itong klase ng bato. Sabi niya is igneous rock, type of igneous rock. So ano naman daw, safe siyang tayuan ng bahay provided na wala lang fault line sa area. So yun, tsaka yung guided din kami nung during the construction, guided din ako ng pamangkin ko na engineer din. Sir, ano ba itong bahay ninyo ito? Bahay ba ito na tirahan o bakasyonan o masasabi natin tourist spot? Actually, itong bahay kasi na to, nung nag-decide kami magpatayo ng bahay dito, ang purpose lang namin mag-asawa talaga is gawin naming retirement house. Kasi alam mo naman, pagka nagkaedad na tayo, may matanda na tayo, parang gusto lang natin yung masilayan yung nature, nakaka-relax. Yun lang naman gusto ng may edad na, bakit kami dito magtatayo ng bahay. Gawin lang talagang retirement house. Hindi po siya intended na gawin siyang tourist spot or tourist attraction dito sa area. Ang nangyari lang kasi dito, ang history nito kaya naging pasyalan na tuloy ng mga kung sino-sino man na gustong pumunta rito dahil ang pinapasyalan talaga dito yung Mount Banoy. So sabi ng mga taga dito, i-open ko sa public ng Holy Week. So ang intention lang talaga is i-open siya ng Thursday hanggang Sunday. Pinagbigyan ko na lang yung kahilingan ng mga taga dito para yung mga namamasyal daw doon sa Mount Banoy, may option pa silang isa pa na pwedeng pasyalan. Ito nga yung bahay sa bato. So ang ginawa ko na lang, nag-publish ako dun sa Facebook page ng bahay sa bato na i-open ko na lang for consideration sa gustong mamasyal. I-open ko na lang every Saturday and Sunday lang, 8 a.m. hanggang 5 p.m. So ganun, consideration lang ang nag-trigger sa akin kaya in-open ko from 2023 until now. Wala siyang entrance fee, donation lang po. Dahil di naman siya intended for business, this is a private property. Opo. Sir, matanong ko rin, medyo may pagka-personal kung masasagot ninyo. Magkano na po ang halaga nitong mansyon ninyo? Ayan, di kita masasagot yan. Di ko muna sasagutin yan kasi Opo. mahirap din. Kasi tayo, hindi naman tayo mayaman. Talagang sariling sikap at siguro, dahil din pinagkaloob ng Diyos sa atin na ibigay ito, so kahit hindi naman tayo mayaman, na unti-unti at nabuo naman, siguro ganun lang at siguro kaming mag-asawa, hindi naman kami ganun kaluho sa buhay. So nakapag-ipon ng konti dahil pareho naman kaming may trabaho, iisang anak. Sir, ano pong barangay ito? Anong bayan na nakakasakop dito sa bahay na bato? Itong bahay sa bato nakalocate dito sa Barangay Talumpok, Sitio Tanawan. Kaya tinawag nga ito na Tanawan, Sitio Tanawan dahil dito sa area na to. Kaya naging Sitio Tanawan. Nasasakupan nito is yung Batangas City mismo. Paano, sir, halimbawa mayroong mga commuter
Paano sila bumiyahe, sir, papunta dito? Medyo may challenge din kasi kung lalo na kung galing ka ng Manila, no. Doon ka muna doon ka sa terminal, doon sa may Balagtas, ayun. From Balagtas, alam ko magji-jeep pa papunta ng SM Batangas. And from SM Batangas sasakay ka ng papuntang Dagatan. Ayun, from SM papuntang Dagatan, dadaan ka na dun sa Talumpok mismo. Pagpapasok ng Talumpok naman ay meron namang may tricycle terminal doon. Pwede kang sumakay ng tricycle kung ikaw ay magko-commute. Ganun. Dito, kapag nakarating kayo, kakaiba pa rin, no? Biruin mo, libre pa kayo sa wifi. Ayan. Grabe yung palibre ni sir dito. Okay, ngayon nga ay itutur tayo ni sir doon mismo sa kanyang loob ng mansyon. Napaka-pambihira po nito na tayo ay payagan dahil pagdating sa loob ay ibang usapan na po ito. Pero sa kanya ay pinayagan tayo. Kaya nagpapasalamat tayo kay sir. Okay, tara. Sir. Sige, since nandito tayo sa roof deck, ipasilip ko sa inyo yung isang kwarto dito. Ginawa ko lang kwarto kasi maliit lang na area pero sayang din. Kaya ginawa kong maliit na kwarto na pwede naman talagang tulugan. Ayan. Medyo lang, magulo lang. At may mga bisita tayo nung nakaraan. Wow. Ayan, tapos may CR din doon. Napakagandang matulog dito. Tapos sa lugar nito, Kita din dyan yung Batangas Bay. kitang-kita niyo yung Batangas Bay, oh. Dalawa kasi yung access dito eh. May access dito at doon sa labas meron din. Yun, no? Grabe ang loob pala nito. Yan, wala tayong masyadong ginawang kasi ako lang din nag-design itong na to, yung bahay na to. Lahat ng konsepto dito, ako lang din naman nag-isip. So, ang ginawa ko dito, hindi ko na masyadong nilagyan ng parang yung dining sala. So, wala na masyadong malaking sala kasi pag nagpunta ka naman dito, most likely nasa taas ka kasi nandun yung magagandang mga tanawin. So, tapos, sir, unahin ko lang dito. Ito yung room naming mag-asawa. So, ito yung master's bedroom. Opo. Maliit lang ang kwarto natin. Maliit lang talaga siya. Yan. Ito yung kwarto naming mag-asawa. Grabe, napakaganda ng room na ito, oh. Pero napakakintab ng kanyang floor, oh. Grabe. And then, itong kwarto na to, although maliit, pero nilagyan natin ng CR. May may CR naman. Yan. Talagang kapag mayroon kang ganitong klase ng mansyon, ay napaka-ginhawa na sa kabuhayan ito. Hindi ka na... Tapos kung mapapansin mo, sir, meron tayong water heater kasi alam mo naman ang klima dito sa location ng bahay sa Bato at malamig talaga. Oo. Kaya mahirap maligo pag panahon ng taglamig. Kaya may water heater yung ating mga rooms, ating mga bathrooms. Ganda ng loob. Kompleto talaga. And ito yung susunod natin, ito yung guest room natin. Ganun din, masyadong maliit lang ang area natin, pero makapag-accommodate naman ng 3 tao. Ayan. Wow. Maliit lang siya. Ganda. Pero dahil kahit malamig dito, sir, makita mo may aircon. Bihira nga lang magamit yung aircon. Tapos kapag dito ka nakapwesto, ito naman yung masisilip mo dito. May mga view ka pa rin makikita. Napakasarap tumira dito, sir, ah. Tapos, sir, isusunod natin. Okay, isusunod natin, sir, yung isang kwarto. Last na kwarto na natin to, last na room. Ito yung kwarto ng aming nag-iisang anak. Isa lang po. Isa lang ang anak namin na babae. Okay. Ito yung kwarto niya. Yan. Wow. Ayun, nakita. Mahilig po sa pusa yata yung anak niya, no? Mahilig. Marami kaming mga pusa eh. Mahilig talaga sa pusa yung kaya sabi ko gawin nating headboard niya yung related sa hilig niya. Kaya may pusa. Napakaganda ng kwartong ito. Talagang tinutukan pa ng ilaw ulit, sir. Oo. Dito naman sa lugar ng anak ni sir, ito yung Ito naman yung terrace niya. So may dito, terrace pa dito. pag nandito ka sa terrace, siyempre marami ka ring mga magagandang tanawin na makikita dito. Nakaka-relax din. Dito, pagising mo sa umaga, napakasarap magkape. Makikita mo yung buong paligid ng Batangas City. Ayan, oh. Wow. Ang ganda ng lugar dito talaga siya.
So, puntahan na lang natin yung huli, yung ating kitchen. Nandito yung kitchen natin. Pero before tayo dumaan sa kitchen, nandito yung ano namin, common na CR namin. Yan. Makita Grabe ninyo yung yun. CR, oh. Yan yung CR namin. Sa CR pa lang, talagang pwede ka nang tumira. Ayan, oh. Oh. Napakaganda. CR pa lang, talagang masasabi mo bahay na eh. Tapos ito yung... Ito yung ito yung kitchen namin. Malit na kitchen. Yan. Wow. Yan lang. Napakaganda, oh. Tapos kadalasan din sir, yung mga sa social media, mostly nagtatanong din, ano bang supply ng tubig dyan? Ay, Siyempre yung supply ng tubig, tinatanong din dahil nasa bundok nga. Pero kung ipapakita ko sa inyo na ang tubig dito ay malakas kasi meron pang mas mataas na lugar dito bukod doon sa bahay sa bato, yung Mount Banoy nga, doon galing yung tubig nito. So yung gravity niya, sobrang mataas yung malaki yung ng gravity niya. Mataas. Kaya ang pressure ng tubig ganito kalakas. Oh, Yan. ang lakas pala ng tubig dito. Biruin mo. Gravity lang yan. Dahil pang may motor, may ka. Saan nanggagaling yan? Sa taas o... Sa taas pa sa ng taas mismo? sa taas pa ng Mount Banoy. Doon pa nanggagaling yan. Yung talaga? sa Bukal din. Masasabi nating mineral yan kasi galing sa kabundukan. Galing sa kabundukan. Oo. Ayun. Oh, Kaya walang mataas. problema sa tubig. Kahit tayo ay nasa ibabaw ng kabundukan. So matanong ko lang itong mga paddle. Ang gaganda kasi yan ba ito? Ano lang yan sir? Pintura lang po yan. Pintura lang din. Pintura lang din po yan. Para siyang marmol eh. Actually, ito sir, katulad nito, marami rin nagtataka. Sabihin yung iba rin, nagugulat din. Akala nila marmol, pero actually ano lang to, pintura lang din. Ang galing ah. Ang gumawa niya yung ang aking kaibigan din na artist din, taga Pampanga. Hindi mo masasabing semento talaga oh. So, ito, ganun din naman. Lahat naman dito, ito ano lang to eh. Gypsum board lang. Meron mo. Para siyang plywood o yung hardplex. Pero para siyang marmol. Gypsum board. Galing. Tapos dito naman, dito may terrace din dito. Ayun. Yan. Ito na yung na yung pinakang front ng kanyang mansion. harapan na terrace natin. Ayan yung kanyang hallway, yung gate. Kita nyo naman yung entrada pa lang. Talagang bonggang-bongga na. Okay. Naka-camera pa dito siya. May CCTV din. CCTV. Ito paano? Para namomonitor natin yung bahay natin. Oo nga po. Okay, sir, sir, maraming salamat sa pagpapaunlak ng interview at pagpayag nyo na makaikot ako dito sa inyong loob ng mansyon. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din at naisipan mong bumisita rito at nahiya nga rin ako sa iyo kanina dahil pagdating ko, nandiyan ka sa labas, sarado pa yung bahay. Sir, Ang pangalan ng mo, sir, no? Kuya Joe. J.O. lang. Okay, sige. Supportahan niyo yung or lagi niyong i-follow niyo, like and share, ganun. Yung mga nagbablog dito sa bahay sa Bato, especially kay Kuya Joe. Sige, sir. Okay, follow na lang, no? Maraming salamat Okay, po. salamat ng marami sa pagbisita.